Puppet 2. Music. Nagsasalita o umaawit na tinig. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang pagkatuto at coda recognizes the difference between speaking and singing. Nais kong paghambingin ninyo ang dalawang ito sa pamamagitan ng mga gawaing nakahanda para sa inyo. Ang tinig na umaawit ay kakaiba sa tinig na nag-uusap o nagsasalita. Halina't panoorin at pag-aralan natin ang dalawang video. Ako'y may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pambili ng lobo, sa pagkain sana, lumusog pa ako. Ito naman ang ikalawang video. Shisuka, kung wala kang gagawin, baka gusto mo sumama. Mangingisda kami. Salamat na lang, pero papunta na ako sa piano lesson ko. O sige, mauna na ako sa inyo. O ano, tara na, Suneo. May tanong ako sa inyo mga bata. Alin ang umaawit? Ang unang video ba? O ang ikalawang video? At alin naman sa dalawang video ang nagsasalita? Ang unang video ba? O ang ikalawang video? Mahusay. Ang unang video ay gumamit ng singing voice o nagpapakita ng pag-awit. Habang ang ikalawang video naman ay gumamit ng speaking voice. Ano ba ang pagkakaiba ng speaking voice sa singing voice? Ang boses nating natural o speaking voice ay ginagamit natin kung tayo ay nakikipag-usap o nagsasalita. Halimbawa, kapag si teacher ay tumatalakay ng ating aralin, ang aking ginagamit ay speaking voice. Magbigay nga kayo ng mga pagkakataon kung saan speaking voice o natural voice ang inyong ginagamit. Mahusay! Tandaan ninyo na speaking voice ang ginagamit kapag tayo ay nakikipag-usap o nagsasalita. Shisuka, kung... Ano naman ang singing voice? Ang pag-awit ay ginagamitan natin ng singing voice upang maging kaaya-aya sa ating pandinig ang isang awit. Nagpapakita ito ng katamtamang lakas ng tinig. Tandaan ninyo, singing voice ang ating ginagamit kapag tayo ay umaawit. Ito ay dapat kaaya-aya sa ating pandinig. At nagpapakita ito ng katamtamang lakas ng tinig. Hindi pwedeng pasigaw ang pag-awit. Ako'y may lobo, lumipad sa langit. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Gawain 1. Magbugtungan tayo. Basahin at sagutin ang mga bugtong. Maaaring pumili ng isa sa miyembro ng pamilya
upang maging kapareha sa gawain. Number 1, isang reyna maraming mata, nasa gitna ang mga espada. Number 2, isang prinsesa nakaupo sa tasa. Ano kaya ang sagot? Number 3, nakayuko ang reyna, di nalaglag ang korona. Number 4, nanganak ang birhen, itinapon ang lampin. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? At number 5, kumpol-kumpol na uling hayon at bibitin-bitin. Ano kaya ang tamang sagot sa bugtong na ito? Anong tinig ang inyong ginamit sa bugtong? Ito ba ay umaawit o singing voice? O B, nagsasalita o speaking voice? Gawain 2. Kantahin ang folk song na Laron-Laron Sinta. Maaring humingi ng gabay sa miyembro ng pamilya at sabay itong awitin. Ulitin ko, nais kong awitin ninyo ang folk song na Laron-Laron Sinta. Maaari kayong humingi ng gabay sa miyembro ng pamilya at sabay itong awitin. Anong tinig ang inyong ginamit? Umaawit o B, nagsasalita? Gawain 3. Tukuyin ang mga larawan na nagpapakita ng umaawit at nagsasalitang tinig sa ibaba. Number 1 at number 2. Ang mga larawan bang ito ay nagpapakita ng umaawit at nagsasalitang tinig? Number 3, 4, at 5. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng umaawit at nagsasalitang tinig